Hello mga kabibig! Welcome back sa aming bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tayo with evidence. So eto na kabibig, nilabas na ni ex-Congressman Zaldico ang kanyang episode 3 or part 3. Ang huling bahagi ng kanyang paliwanag kasi may part 1, may part 2. Ito na ang part 3. Sa part 3, tungkol kay Henry Alcantara na kung saan mali pala ang figures na sinabi ni Henry Alcantara. 51 billion pala ang di umano'y na kaukaw na ibigay ni Zaldico kay BBM at Martin Romualdez. Ito yung DPWH kickback. 51 billion pesos. Pero sabi ni Zaldico, maghintay ka ng ilang araw kung hindi siya itsugi-tsugiin kasi sabi ni Martin na ibang bang siya, bang. Siya ni Martin Romualdez. Ay nag-meeting pala sila ni Martin noon. Tapos sinabihan siya, sige, magsalita ka, ibang bang kita. Tapos tinawagan pa siya ulit ni Martin Romualdez. Sabi niya, huwag ka nang umuwi dito kasi delikado, mabangbang ka. Naku kabibig. Ito ang part 3 sa video ni Zaldico. Ang kanyang pag-amin, ang kanyang paliwanag para madepensahan ang kanyang sarili at nilaglag niya ang dapat nilaglag. Kasi sira na ang pangalan niya. Tapos yung dalawa parang wala lang nangyari. Pero sabi naman ni Martin na malinis ang konsensya ko. Wala akong kinikback. Si BBM naman, hindi siya magbibigay ng kanyang reaction hinggil dito. Ito na kabibig. Huwag na nating paghintayin kayo kabibig kasi alam kong yung iba hindi makapanood. Kasi yung iba dito kabibig, hindi na nila ma-access ang Facebook fan page ni Zaldico. May mga lugar sa Pilipinas, sa ibang bansa na hindi ma-access ang Facebook fan page ni Zaldico. So dito, sa video ito, sa YouTube, nag-deliver ko, ay maipapakita ko sa inyo ang part 3 ng Zaldico episode 3 ng kanyang pagpapaliwanag, ang kanyang sariling depensa hinggil sa mga aligasyon. Pero questionable din sabi ni Zaldico ba na wala na siya nakuhang pera. I don't think so, Zaldico. Huwag ka na lang magmalinis. Sabihin mo na ang totoo, ito na. Ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Kaya ngayon ay hinahamon ko si Ombudsman Remulla kung seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya sa kanyang press release na idadamay niya pati si Martin Romualdez kung magbibigay ako ng ebidensya. Patunayan niya ngayon ang pronouncement niya. Imbestigahan niya ang fraternity Brad at ang kanyang kaibigan, si Speaker Martin Romualdez, kung talagang tutupad siya sa tungkulin niya. Imbestigahan din niya si President Bongbong Marcos. Sabi nga ni BBM nung SONA, let's do it right at mahiya naman kayo, hindi po ba? Nananawagan din po ako sa Senado na imbestigahan ang 100 billion insertion ni Presidente. Alam ko po na hindi gagawin ni Ombudsman Remulla ang hamon ko. Pero magaling ang Senado sa investigasyon at ako ay naniniwala na dahil sa kanila, lalabas ang katotohanan. Yung pong listahan ng mga projects, ilalabas ko din kasama ng video na ito. Dahil dito, mas lalong darami ang ipafile na kaso sa akin. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako, para masira ang aking kredibilidad.
Darami din ang banta sa buhay ko at ng aking pamilya. March 2025 pa lang, si Speaker ay nagpaparinig na sa akin sa aming meeting that he will shoot me if I will talk. At pagkatapos niyang sabihin sa akin in a phone call na, "Don't come home, we will take care of you," tumawag ulit si Speaker Martin at sinabihan niya ako na pag umuwi ako will be dangerous. Kasi they might hire someone to do a rob out on me or hire the police to kill me while in jail. Una pa lang ito sa mga gusto kong ibunyag. Marami pa akong dadalhin sa liwanag. Isa na dito ay yung kay Henry Alcantara, ang DPWH boys. Ang sinasabi nilang halaga sa ICI ay 21 billion. Hindi po totoo yan. Ang totoong numero ay 56 billion pesos. 56 billion At yung buong halaga na yan ay kay Pangulong Bongbong Marcos at 56. Martin Romales na punta lahat. Ooh. Ilalabas ko po ang buong detalye sa darating na mga araw. Kaunting pasensya pa po. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Sa inyong lahat sa Pilipinas, lalong-lalo na sa aking pamilya, taos-puso akong humihingi ng paumanhin. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Uulitin ko po, yung pong pera, wala pong napunta sa akin. Dumaan lang po ang pera sa akin para i-deliver kay Speaker Martin Romales at Pangulong Marcos. Salamat sa inyong pag-unawa. So, yon kabibig. Yon ang statement ni Zaldico. Yon ang kanyang part 3 ng kanyang pagpapaliwanag hinggil di umano na pagkakasangkot ni Pangulong Bongbong Marcos at Martin Romualdez. 56 billion na kickback galing sa DPWH na punta kay BBM at Martin Romualdez. Oh, grabe ang mga pasabog no ni Zaldico. Ito ang komento ng mga netizen. 56 billion. Grabe, pinaghatian ng magpinsan. Ito pa, bullseye na talaga. AI daw, sabi ng mga loyalista nga. Anyway, mahirap paniwalaan yung wala daw napunta sa kanya ni Zaldico. Tagahatid lang daw siya. Lol, wag na niyang iligtas sarili niya. Magkasabwat sila sa pagnanakaw. I do agree with your statement. Hindi naman tayo tanga na sabihin ni Zaldico na wala siyang nakurap, di ba? Meron niyang nakurap. Pero parang ano ba, pang papalinis sa kanyang sarili eh. Nilaglag nila ako, ilaglag ko sila. So kailangan ko din linisin yung sarili ko. Ganun ba, kabig ba? Zaldico, ilabas mo na lahat. Ihintay mo pa ba ang ipapatay ka nila? Ito pa. 56 kickback, grabe naman. Para kay BBM at Tamba, wow, OMG. Ito pa. Ala, bakit content not available? May mga part po sa, may mga bansa po na hindi daw makaka-access sa Facebook fan page ni Zaldico. Yun ang nabasa ko sa mga post ng ilang mga vloggers, yung mga content creators, kung saan sinasabi nila nga yung ibang bansa hindi makakakita sa Facebook fan page ni Zaldico. I don't know kung anong ginawa ni Meta. Ito pa, may hinati din palang 56 billion si Henry Alcantara kay Boy Budol at Tambi. Ito pa. Mas magiging credible pa sana to kung hindi niya sinabing walang napunta kahit 5 sa kanya. Biglang yaman siya tapos sasabihin walang napunta sa kanya. Kayong tatlo ang mga lead personalities dyan pero kasama yan pangandaman at iba pang galamay nyo. May point din si Jana Imangahas. Ito pa. Visible naman siya dito sa Pilipinas, sabi ni Kitty Block, sa ibang country ang FB ni Zaldico. Lakas maka-ongoing ka drama ibitin. Isang bagsak ka na lang o Zaldico. Waiting kung paano niya plinano na ipadala sa ICCPR yung mga walang, oo nga no, posible naman sana magbigay ng ano, tawag dito mga video si Zaldico tungkol sa pagkidnap ni Pangulo Duterte papuntang ICC. Mas maganda yun kabibig. Mas magandang pag-usapan yun. Kasi group effort yun eh. Sinabi yun, John Vic, muli, this is a group effort. Diba? Sa isang Senate hearing. Diba? So sana, no, ma-share din ni Zaldico. Laglagan na. Basta ibigay na lahat ng impormasyon Zaldico. Diba? Para makuha mo. Kasi dito ay gustong
gustong makuha ni Zaldico ang simpatya ng mga tao. Aside from, alam niya, galit na galit ang mga tao sa kanya, pero at least man lang, hindi siya ang mapagbuntungan sa lahat. At least na-explain niya ang science side. At least, maunawaan din ng tao kung ano yung gusto niyang ipaambit sa lahat ng gustong makinig sa kanya, mga kabibig. So ito kabibig, meron akong videong ibabahagi sa inyo, isang lola kung saan sobra din siyang galit na galit sa mga sinasabi. Sabi niya, kahit walang Zaldico, alam na namin kung ano ang ibig sabihin. Kahit hindi pa si Zaldico ang nagsalita, ito kabibig, hinggan natin ha, isang Ilocano, but I don't like Marcos. Kahit wala si Zaldico, alam ko na yon. Mantakin nyo, sinong pumirma ng GAA, Bicam, may blanco. Edi si Marcos Bangag, tatandaan nyo si Marcos ang the most corrupt president I ever heard. Oh, wow. Ito na kami, manood tayo. I'm from Cainta. I'm Ilocano. But I don't like Marcos. Ayoko kay Marcos. The most corrupt president. Kahit wala si Congressman Zaldico. Alam ko na yun. Katangan ninyo, sino pumirma ng GAA, Bicam, may blanco. Si Marcos, Bangag, tatandaan ninyo, si Marcos ang the most corrupt president I ever heard. Kaya muna lahat, inflation, ang talong, 200, ang galunggong, 400. Yung 1,000 mo, wala nang mabibili. Isa pa lang yun, na malengke ko. Isa pa lang yun. Tapos, gusto pa niya si Marcos, Bangag, maglalakaw ka, Marcos. Abay, kastang ka. Hindi kita gusto. Binoto kita dahil kay Sara noon. Uniteam. Kung walang uniteam, di kita iboboto. Sabi mo pa nga, dama ko, hirap nyo. Puro pala kabalbalan yung sinabi niya eh. Kinumpanya ko pa yan. Nagbayad pa ako. Kasi dahil kay Sara, kung hindi nagpabola si Sara, o nasaan na si Sara, tinarador mo! I'm from Cainta. I'm Ilocano. But I don't... Yun, kabibigyan, narinig natin ang ang galit ng isang Ilocana na kung saan, kung hindi dahil kay Sara, hindi kita iboboto. The most corrupt president I ever meet. Oh, grabe. Balikan natin ang kay VP Sara nung tungkol sa luggages. Kasi sabi ni VP Sara, ay, normal lang yan kay Martin yung mga luggages na yan. I think we already heard about that one from VP Sara. Ito nakabibig. Hindi siya odd for Martin Romualdez because he was already involved in heavy luggages doon sa Okada case. Kung maalala ninyo, doon sa State of Delaware case sa Amerika, nabanggit na yung pangalan niya doon at nabanggit na rin yung pangalan niya doon na tumatanggap ng pera na nakalagay sa luggages. So ganun talaga yung modus nila. Hindi siya odd for Martin Romualdez. There you go. Because he was already involved in heavy luggages doon sa Okada case. Kung maalala ninyo, doon sa State of Delaware case sa Amerika, nabanggit na yung pangalan niya doon at nabanggit na rin yung pangalan niya doon na tumatanggap ng pera na nakalagay sa luggages. So ganun talaga yung modus nila. Hindi siya... So yun palang klaseng modus nila, no? Ginagamit pa rin nila. So yun ang kabibig ang ating Latest Libak-Libak for today. Napanood yun na ang part 3 ng Zaldico video kung saan sinabi 56 billion ang nakickback ng magpinsang BBM at Martin Romualdez sa DPWH. Kinorek ni Zaldico si Henry Alcantara kasi mali-mali ang figure na sinabi niya. Naku, grabe ka, bibig, no? 56 billion, tapos may mga ilang-ilang mga buwan at year na kung saan nag-deliver na malit-malit ang pera. Bilyones! Ay, grabe ang pera, no? Ninakaw. Kung totoo man ito, no, pero sabi ng iba, hindi sila maniniwala kay Zaldico kasi wala daw na hindi na-take oath, tapos walang notaryo, yung mga sinasabi niya. Yun lang talaga ang problema nila. So kung mag-take oath
si Zaldico at panotaryuhan niya ang kanyang sinasabi, naniniwala na kayo. Di ba? Ano ba talaga ang tao? Mahirap paniwala. Mahirap kasi sabi ng iba, ay hindi kami maniwala kasi feeling safe si Zaldico. Sinabi niya wala siya nakurakot. Ako din hindi ako naniniwala that part ni Zaldico. Kasi sobrang linis naman niya. Pero hindi natin alam din ang totoo, di ba? Ito ay laglagan to the max talaga to. Sabihin na talaga niya kung anong dapat niya sabihin para maliwagan na ang mga tao. So yun lang kabibig ang atin. Ito is Lebak-Lebak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. At sa gustong, i-follow nyo po ang aking Facebook social page. Meron tayong Facebook. Meron tayong Facebook fan page. Yung hindi pa naka-follow ba, i-follow nyo na ako. Ano ba? Ito yung Facebook fan page ko. Yan, Lebak-Lebak Mr. Kabib. 26 yung pala ang follower ko doon. 26. Maliit lang yung Facebook fan page natin. So, i-follow nyo ako, Lebak-Lebak Mr. Kabibig. Ay, 26 lang yung followers ko. Yun lang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usap-usapan. Bye everyone. See you next time.